ibinalik pa rin ni Nina ang lahat ng kanyang napanalunan sa zero. Tama si Sergey at natalo nga ni Nina ang lahat ng kanyang mga chips. Gayunpaman, napasaya nito ang kanilang kliyenteng Chinese dahil napanalo naman niya ang itinaya ni Nina. Nang umalis ang kliyente ay inimbitahan ni Sergey si Nina mag-bowling. Iginiit ni Nina na hindi siya marunong maglaro ngunit matyaga siyang tinuruan ni chairman at tuwang-tuwa ang misis nang matamaan niya ang mga pin. Pinayuhan ng assistant si Sergey na anyayahan si Nina mag-dinner at pagkatapos ay dalhin niya ito sa hotel. Ngunit nagdududa ang chairman kung sasama ang translator sa kanya. Naniniwala ang assistant na may gusto si Nina sa kanya at alam niyang makukuha siya ni Sergey. Sinunod ni Sergey ang kanyang payo at inimbitahan si Nina maghapunan sa isang magarbong restaurant. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga pantasya at realidad ng buhay hanggang sa nagsimulang dumiskarte ang chairman. Sinabi ni Nina sa kanya ang tungkol sa utang nilang mag-asawa sa kanilang bangko, ngunit giit ni Sergey ay ayaw niyang pag-usapan ang negosyo. Inanyayahan niya si Nina sa kanyang hotel room at na-offend dito ang misis. Humingi ng paumanhin si Sergey at sinabing hindi niya alam kung paano dumiskarte sa mga babae. Inamin niyang gusto niya si Nina at nag-alok siya na tulungan ito sa kanilang utang basta't ibigay din ng misis ang gusto niya. Sinabi ni Nina na hindi niya kailangan ng kanyang tulong at umalis ito. Sinabi ni Nina sa kanyang asawa ang tungkol sa nangyari sa meeting at ibinahagi niya kung paano siya nanalo ng $7,000 mula sa roulette ngunit hindi niya ito tinanggap. Nagalit dito si Alexander at sinabing malaki sana ang naitulong sa kanila ng pera. Nang makita kung gaano kagalit ang kanyang mister ay sinabi ni Nina na sana